Welcome sa Ashlang TV Recap. Ngayong araw matutunghayan natin ang isang adventure, sci-fi thriller movie, na pinalabas noong 2022, na pinamagatang Project Gemini. Kaya mag-relax at manood. Nag-umpisa ang palabas, nang ang mga tauhan na ito ay nagtakdang maghanap ng dayuhang planeta para i-colonize, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nakarating na talaga sila sa Earth. 4 na bilyong taon na ang nakalilipas, isang nakamamatay na virus ang nakahawa sa lahat ng buhay na halaman sa Earth, at sinira ang mga kagubatan at halaman sa buong mundo. Bilang resulta, ang kapaligiran ay nagbago ng husto, na may mga antas ng oxygen na mababa sa normal. Bukod pa rito, ang pagkain na lumago mula sa mga halaman na nahawaan ng virus ay nagdudulot ng mga sakit na autoimmune sa mga tao. Ang pinakamagandang pag-asa para sa mga tao sa senaryo ng Doomsday na ito ay isang pagsisikap na tinatawag na Project Gemini na binuo ni Dr. Stephen Ross. Ang proyekto ay batay sa dalawang natatanging extraterrestrial artifact na natuklasan ng mga arkeologo. Ang isa sa mga artifact ay isang kakaibang sphere, habang ang isa ay isang warp engine. Natuklasan ng mga arkeologo na ang parehong mga artifact na ito ay 4 na bilyong taong gulang. Ibig sabihin ay dumating sila sa Earth bago pa nagkaroon ng buhay ang planeta. Sa isang presentation, ipinaliwanag ni Stephen na ang warp engine ay maaaring gamitin upang mabaliko ang mga espasyo at madaling maabot ang malayong mga solar system. Ang tungkulin ng globo ay lumikha ng buhay at angkop sa kapaligiran para sa nasabing buhay sa mga planeta. Ito ay isang terraforming machine. Ipinaliwanag ni Stephen na ang globo na ito ang aktwal na lumikha ng buhay sa planetang Earth 4 na bilyong taon na ang nakalilipas. Idinagdag niya na wala silang ideya kung anong extraterrestrial intelligence ang naiwan sa globo, ngunit alam nila na maaari na nilang ulitin ang prosesong ito sa ibang planeta. Ipinaliwanag niya na nagawa ng mga tao na muling likhain at gamitin ang parehong mga device na ito. Ginamit nila ang warp engine upang magpadala ng mga probe sa iba pang mga solar system at nakahanap ng isang planeta na perpekto para sa terraforming at colonizing. Ipinakilala ni Stephen ang pangkat ng mga siyentipiko na pupunta sa misyon na i-terraform ang kabilang planeta bago makalipat doon ang iba pang sangkatauhan. Kasama sa koponan sina Peter Lehman, Leona Redwood, at David Kurtz. Makakasama nila sa misyong ito ang isang unit ng militar na pinamumunuan ni Major Ryan Connell. Habang si Stephen at ang kanyang mga tauhan ay naghahanda na sumakay sa kanilang rocket ship, ang kasintahan ni Stephen na si Amy ay nagmamadaling pigilan siya, ngunit sa oras na siya ay dumating, huli na ang lahat at ang rocket ay inilunsad. Habang naghahanda silang mag-warp ng espasyo at dumaan dito, muling ginawa ni Peter at David ang pagsuli sa makina sa sphere. Nag-iisip sila tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay na ito, at habang ginagawa nila, ang mga kakaibang pattern at mga bitik ay nabubuo sa ibabaw ng sphere. Ang lahat ng mga tripulante ay nakatali at naghahanda na pumasok sa wormhole na bubuo ng makina. Bawat miyembro ay may hawak na bagay na mahalaga sa kanya, tulad ng teddy bear o Biblia. Sinimulan nila ang warp drive, at ang ship ay pumasok sa wormhole, ngunit tulad ng ginagawa nito, ang computer sa board ay nag-uulat ng isang critical na error, at ang lahat ng mga tripulante ay nahimatay. Ang ship ay dumaan sa wormhole, at sa sandaling ang paglalakbay ay nakumpleto, ang mga tripulante ay nagising at natagpuan ang kanilang sarili sa harap ng isang asul na planeta. Matapos basahin ang kanilang mga star maps, napagpasyahan nila na hindi pa sila nakarating sa kanilang nilalayo na solar system at walang ideya kung nasaan sila. Nawalan ng gana si Stephen kay Peter, na responsable sa paglalagay ng mga coordinate at pagsuri sa makina bago sila nagsimulang mag-warp drive. Iginiit ni Peter na sinuri niya ang makina, ngunit si Stephen ay galit na galit at sinabi kay Peter na siya ay hinalinhan sa kanyang mga tungkulin hanggang sa karagdagang abiso. Sinabi ni Stevens na sa pamamagitan ng paglalakbay sa maling lokasyon sa universe, nabigo na nila ang misyon at napahamak ang lahat pabalik sa Earth. Nakaupo si Steven sa kanyang silid at tinitingnan ang mga larawan ni Amy, habang inaalala niya ang isang matamis na sandali na ibinahagi niya sa kanya, kung saan sinabi niya sa kanya na silang dalawa ay parang quantum entangled particles na konektado sa espasyo at oras. Naaalala rin ni Steve, ang isang alaala kung saan nagtatrabaho siya sa sphere at nakatagpo ng isang hindi maipaliwanag na nilalang.
Ipinaliwanag ng mga tauhan ng Army kay Steve na habang dumaraan sa wormhole, pumunta sila sa hindi kilalang ika-4 na dimensyon, naglakbay ng kaunti, at pagkatapos ay bumalik sa kanilang 3-dimensional na espasyo sa isang hindi kilalang lugar sa universe. Maliban na lang kung malaman nila kung nasaan sila, at hindi na sila makakabalik. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng ship na may paparating na hindi pa nakikilalang bagay. Ang bagay na iyon ay lumalabas na ang nagyelo na katawan ni Peter. Sa pagsisiyasat, nalaman nila na laban sa utos ni Stephen, pumunta si Peter sa airlock ng makina upang suriin ang makina. Ipinapalagay nila na naisip ni Peter na ang lahat ng ito ay kanyang pagkakamali, at nagpakamatay dahil sa kasalanan, ngunit sinabi ni Leona na kilala niya si Peter at hindi niya gagawin iyon. Pinagalitan ni Stephen si Leona dahil sa pagdadalamhati kay Peter, na ang kanyang pagkakamali ay posibleng pumatay ng milyon-milyon pabalik sa Earth. Tinalakay nina Stephen at David, ang namatay na anak na babae ni David na si Rita, na siyang motibasyon niya sa pagpunta rito, at sa sandaling iyon ay may ideya si Stephen, na isaalang-alang ang asul na planeta sa harap nila bilang isang kandidato para sa terraforming. Ang paunang data ay nagpapakita na ang planeta ay medyo matatag. At sinabi ni Steve na dapat nilang isagawa ang kanilang terraforming mission dito kasama ang iba. Hindi sang-ayon si Ryan sa desisyong ito dahil kulang ang kanilang kaalaman sa planeta. Gayunpaman, hinila ni Stephen si Rank at ipinatupad ang kanyang utos na mapunta sa planeta gamit ang sphere at magsimulang mag-terraform. Bukod kay Richard, isa sa mga tauhan ng militar, ang buong crew ay sumakay sa isang lander at naghahanda na bumaba sa ibabaw ng planeta. Ang kanilang pagbaba ay nag-ambala ng isang kakaibang bagyo na nabubuo ng kung saan, at wala silang pagpipilian kundi itapon ang kanilang mga tangke ng gasolina upang makaligtas sa pagpasok. Bumagsak sila sa ibabaw. Naalala ni Stephen ang isa pang alaala nila ni Amy, kung saan binigyan niya si Amy ng isang pulse heiress na gawa sa material ng sphere, bilang paghingi ng tawad sa paglalaan ng masyadong maraming oras sa kanyang trabaho. Nagising ang mga tripulante at pinag-iisipan ang kanilang sitwasyon, napagtanto nila na wala na silang sapat na gasolina upang bumalik sa pangunahing ship sa orbit. Sinabi ni Stephen na hindi na nila kailangang bumalik dahil narito sila para i-terraform ang planetang ito at gawin itong matitirahan. Ang kanyang sigasig ay malinaw na hindi ibinabahagi ng lahat. Naghahanda ang mga tripulante na dalhin ang sphere sa isang protektadong kuweba sa mga bundok at ilunsad ito. Habang inililipat nila ang sphere, may kakaibang malagkit na likido sa ilalim ng lugar kung saan ito itinago sa pangunahing ship sa orbit. Napansin ni Richard ang parehong malagkit na likido sa mga dingding ng airlock ng makina, at nakita rin niya ang isang portable camera na nakahiga doon. Inilunsad ni Stephen ang sphere sa isang kuweba sa mga bundok, at ang buong crew ay bumalik sa lander. Sa lander, dumating si Ryan at idineklara na may bisa ang martial law. Hinihiling ni Stephen na malaman kung bakit sinabi niyang, may nalaman siyang bagong impormasyon at tinutukoy si Richard. Ipinakita ni Richard ang footage mula sa portable camera. Sa footage, sinusubukan ni Peter na patunayan na hindi siya nagkamali sa makina sa pamamagitan ng pag-record ng kanyang inspection, sa pagpasok niya sa makina upang siyasatin ito. Inatake siya ng isang uri ng gumigapang na nilalang. Sinabi ni Richard na unang lumitaw ang nilalang sa loob ng sphere sa sandaling umalis sila sa Earth, at ipinapakita rin sa footage ng security camera ang nilalang sa makina. Sa sandaling pumasok sila sa wormhole, na nangangahulugan na ginulo nito ang kanilang mga coordinate, tinutukoy nila ang nilalang bilang Trojan dahil pumasok ito sa loob ng globo tulad ng pagpasok ng mga sundalo sa loob ng Trojan horse. Sinabi ni Leona kay Richard na mag-ingat at mag-ingat sa Trojan, ngunit sinabi niya na ang Trojan ay bumaba sa planeta kasama nila sa pamamagitan ng pagtatago sa sphere. Sa sandaling iyon, ipinahayag ni David na ang sphere ay naka-terraform, ngunit hindi ayon sa kung paano nila ito na-program. Sinabi ni Stephen na kailangan nilang pumunta at ayusin ang programming ng globo, ngunit sinabi ni Ryan na wala ng awtoridad si Stephen na magbigay ng mga order. Sinusuportahan ng lahat ng mga siyentipikong nakasakay si Stephen, ngunit hiniling ni Ryan kay Richard na ilabas ang isa pang piraso ng security footage, na kung saan ay nakatagpo ni Stephen ang hindi maipaliwanag na pagbabalik sa Earth. Hindi sinabi ni Stephen ang tungkol sa engkwentro na ito. Sinabi ni Ryan na hindi naging ganap na tapat si Steve tungkol sa kung ano ang alam niya tungkol sa sphere.
At sa makatuwid ang kanyang mga pribilehiyo sa paggawa ng desisyon ay binawi. Sinabi niya na ang paglilihim ni Stephen ay nagdulot ng buhay ni Peter. Umalis si Steven laban sa utos ni Ryan, nagpasya si Stephen na pumunta sa globo at ayusin ang mga setting nito. Sinubukan niyang kumbinsihin si David na sumama sa kanya, ngunit nang tumanggi si David, pinilit niya siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ang buong Earth ay mamamatay tulad ng kanyang anak na si Rita kung hindi sila gumawa ng isang bagay. Dumating sina Stephen at Ryan sa Sphere, at nalaman na lumilikha ito ng ilang uri ng berdeng anyo ng buhay, at nang malapit ng maayos ang setting nito nang mapansin ni David, napapalapit na ang Trojan at sinabing kailangan na nilang umalis. Tumanggi si Stephen na umalis, at nagpaputok si David ng warning shot sa hangin, ngunit hindi iyon gumana. Pinaputok niya ang isa sa mismong Sphere, at bilang tugon, tinutukan ni Stephen ng baril si David. Sa sandaling dumating ang Trojan at ang dalawa ay tumakbo pabalik sa lander, halos hindi na ito muling nabubuhay. Pinalaan ni Stephen si David na kapag binyantaan niyang muli ang misyon, babarilan siya ni Stephen. Dumating si Ryan at sinuntok si Stephen dahil sa kanyang pagsuwi. Isang babala ang lumabas sa ship na nagsasabi na ang katawan ng ship ay nasira. Nagising si Lyanna mula sa alarma at nakita ang malagkit na likido ng Trojan sa lahat ng dako. Siya ay tinutulungan ng isang tauhan ng militar, nang isuko ang kanyang sariling buhay upang bigyan siya ng pagkakataong tumakas mula sa Trojan. Dumating si Lyanna sa Central Control Room, at nalaman niya at ng iba pa na ang Trojan ay pumasok sa ship, kung saan ang bakal ay pinakamanipis, na nangangahulugan na ito ay isang matalinong nilalang. Nakabuo sila ng isang plano na akitin ang Trojan palabas ng lander sa pamamagitan ng paggamit kay Stephen, bilang pain para madala nila ito sa harap mismo ng mga booster ng lander at iprito ito. Si Lyanna ay binigyan ng trabaho ng pagbubukas ng airlocks, upang hayaan ang Trojan na lumabas, at mabilis na itago ang sarili. Sa huling minuto, ang mga makina ng lander ay hindi umapoy, at si Leona ay napilitang lumabas at panatilihing okupado ng Trojan. Nang ang mga makina ay umapoy, siya ang nasa harap ng mga booster, at siya ay nasunog. Hinabol ng Trojan sina Stephen at David, at isinara nila ang pintong nito sa huling segundo, at pinutol ang isang bahagi nito. Naalala ni Stephen, ang isang alaala kung saan sinusubukan siyang kumbansihin ni Amy, na huwag pumunta sa misyon dahil buntis siya at dahil malapit na siyang makagawa ng bakuna laban sa virus ng halaman. Tumanggi si Stephen at sinabing kailangan niyang pumunta sa misyong ito at iligtas ang mundo. Si Stephen ay nagsagawa ng mga test sa bahagi ng Trojan na naputol, habang si David ay nagpapagaling mula sa isang pinsalang natamo sa Trojan. Nalaman ni Stephen na ang Trojan ay isang biorobot na nilikha ng Sphere mula sa parehong material. Nalaman din niya na ang bakterya sa pinsala ni David, ang may hawak ng susi sa bakuna laban sa halamang virus pabalik sa Earth, at kailangan nilang makuha ang impormasyong ito. Si Stephen ay muling nagsagawa ng isa pang test sa biorobot, at ito ay nagdudulot ng kakaibang electrical interference, at nagpapaliwanag na, ang hindi maipaliwanag na nilalang na nakita niya sa kuweba. Dumating si Ryan at sinabi kay Stephen na siya ay inaaresto. Sinabi niya na ang mahalaga lang kay Steve ay ang pagiging tagapagligtas ng mundo, at wala siyang pakialam kung gaano karaming tao ang namamatay para dito, at sumang-ayon naman si David. Naalala ni Steve ang isang alaala kung saan sinabi rin ni Amy ang parehong bagay. Hiniling ni Stephen kay Richard na ayusin ang mga mapa ng bituin sa kanilang paligid, sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanilang paggalaw sa loob ng 4 na bilyong taon, at ipinapakita nito ang kanilang solar system. Napagtanto ni Stephen na ang pang-4 na dimensyon na kanilang nilipatan ay oras at hindi isang spatial na dimensyon, at sila ay nasa Earth lamang 4 na bilyong taon na ang nakalilipas. Hinulaan niya ito dahil ang piraso ng sphere na lumipad ng barilin ito ni David, ay ang parehong piraso na ginamit niya para gawin kay Amy, ang pulse Eris na ibinigay niya sa kanya pabalik sa Earth, at ang isang ito ay talagang pareho. Samantala, malakas ang impeksyon ni David, at ngayon ay iniwan ni Stephen kay Amy, ang isang mensahe sa pulse Eris na malalaman lamang kung may pamatak na tubig dito. Ang mensahe ay ang utos ng sphere, na magpapaintulot sa kanila na makipag-usap sa buong panahon. Si Ryan ay nagtatakda ng mga bomba sa kuwebo kung saan papatayin ng sphere ang Trojan, ngunit kinumbinsi siya ni Stephen na ang mas magandang plano ay akitin ang Trojan sa lander at patayin ito dito.
Sa sandaling iyon, dumating ang isang infected na si David at sinimulan silang barilin, na nagsasabing kung papatayin niya sila at sirain ang sphere, hindi maisisilang ang sangkatauhan at hindi na kailangang magdusa ni Rita. Pinaril at nasugatan siya ni Stephen. Siya ay lumabas at naglulunsad ng isang flare upang akitin ang Trojan. Sa pagbagsak ng timer ng bomba, nilabanan ni Stephen ang Trojan at isang baliw na si David. Napatay ng Trojan si David, at nakaalis si Stephen sa ship bago sumabog ang mga bomba at napatay ang Trojan, na may limitadong supply ng oxygen na natitira. Pumunta si Stephen sa kuweba at umaasa na makukuha ni Amy ang kanyang mensahe at makikipag-ugnayan sa kanya. Natagpuan ni Amy ang Pulse Heiress na nakalatag sa ulan at natanggap ang mensahe. Dumating siya sa kuweba at tinupad ang utos. Magkaharap ngayon ang dalawa, ibinigay sa kanya ni Stephen ang mga detalye ng bakterya na kailangan niya para makagawa ng bakuna at mailigtas ang planetang Earth. Humingi ng paumanhin si Stephen sa hindi pagbabalik sa kanya at sinabi sa kanya na mahal siya. Ang dalawa ay nagbabahagi ng isang marubdob na halik sa buong panahon, at si David ay nahulog at namatay sa kasalukuyan. Gumagana ang bakuna ni Amy, at muling yumabong ang mga bulaklak at halaman. Itinulak siya ni Amy at ang sanggol ni Stephen sa isang enador, na ngayon ay mabubuhay ng buo at malusog. Sa huli, salamat sa panunood. Tiyaking i-like ang aming channel at mag-subscribe kung nasiyahan ka sa nilalamang tulad nito. Gayun din, ipaalam sa amin kung anong pelikula ang gusto mong i-recap namin para sa iyo.